Mainit ang sikat ng araw sa kabundukan ng Nueva Ecija. Sumasayaw ang mga dahon ng palay sa ihip ng hangin habang ang mga paa ni Lucia ay tuloy-tuloy sa pagbubungkal ng lupa. Pawisan man at may bahagyang putik sa pisngi, kapansin-pansin pa rin ang natural na ganda ng dalaga. 22 taong gulang pa lamang siya, ngunit para bang dumaan na siya sa ilang dekadang hirap at responsibilidad. Siya ang panganay sa 5 magkakapatid at ang ina niya ay may iniindang karamdaman sa baga. Simula nang mamatay ang kanilang ama sa isang aksidente sa irigasyon, si Lucia na ang tumayong haligi ng tahanan. "Ate, tapos na po akong maghakot ng tubig." Sigaw ng bunsong kapatid na si Lando habang tumatakbo papunta sa kanya. May hawak na timba at pawis na rin ang noo. "Salamat, Lando. Magpahinga ka muna. Ikaw naman ay bata pa." Sagot ni Lucia na may halong ngiti habang inaabot ang batya. Sa kabila ng hirap, ang boses ni Lucia ay palaging kalmado at may lambing. Hindi niya ipinapakita ang bigat ng kanyang dibdib. Kahit paggabi-gabi ay umiiyak siya ng palihim. Sa ilalim ng banig, iniisip kung saan sila kukuha ng pambili ng bigas sa susunod na linggo. Kilala sa buong baryo si Lucia bilang mabait, matulungin at masinop. Maraming binata ang nagpaparamdam sa kanya. Isa'y tricycle driver, isa'y anak ng may-ari ng palengke at isa'y guro sa elementarya. Pero sa bawat pagsuyo sa kanya, tanging isang sagot lang ang kaya niyang ibigay. "Marami pa akong inaalagaan. Hindi pa panahon ng pag-ibig." Lingid sa kaalaman ng marami, si Lucia ay may simpleng pangarap lang. Makita ang kanyang mga kapatid na makatapos ng pag-aaral, makapagtayo ng maliit na tindahan, at maramdaman man lang kahit minsan ang ginhawa sa buhay. Hindi niya ginugusto ang marangyang bagay. Para sa kanya, sapat na ang mainit na sabaw, maayos na bubong, at isang hapong walang problema sa bayarin. Isang araw, habang abala siya sa pamimitas ng kamatis sa bukid, may batang lalaki na tila nawala ang landas at lumapit sa kanya. Madungis ang damit nito at maputla ang kutis, may takot sa mata, tila hindi sanay sa araw. "Ate, may tubig po ba kayo?" Mahinang tanong ng bata. Napatingin si Lucia sa bata. "Anong ginagawa mo rito, iho? Nasaan ang magulang mo?" "Hindi ko po alam. Nawawala ako." Hindi na nagdalawang isip si Lucia. Pinaupo niya ang bata sa lilim ng puno. Binigyan ng malamig na tubig at inabutan ng tinapay na tinago pa sana niya para sa kanyang nanay. "Sige, hintayin mo ako dito. Itatawag natin sa barangay. Huwag kang matakot ha." Hindi niya alam, ang munting kabutihang iyon ay siyang magiging dahilan ng pagbabagong magaganap sa kanyang buhay paglaon. Habang tumatakbo ang araw, lumalaki ang pressure kay Lucia na magdoble kayod. Ang kanilang lupaing minana mula sa kanilang ama ay pilit na inaagaw ng isang loan shark na hindi pa nila nababayaran. Wala silang pambayad at kung magkataon ay mapapalaya sila sa sariling lupa. Upang makaiwas sa gulo, nagsimulang gumawa si Lucia ng tinapa sa gabi at ibenta ito tuwing madaling araw sa palengke ng bayan. Isang gabi, habang nagbibilad ng isda, lumapit sa kanya ang kanyang ina na hirap huminga. "Anak, kung pagod ka na, pwede mo namang kaming iwan. Hanap ka na ng sarili mong buhay." Napaluha si Lucia. "Nay, hindi ko po kayo iiwan. Hindi ako gaya ng iba. Kayo ang dahilan kung bakit ako lumalaban." Sa simpleng tugon niyang iyon, unti-unting nabubuo ang respeto sa kanya ng mga tao sa baryo. Nakita nila kung paano niyang pinasan ang mga obligasyon, kung paanong sa kabila ng kahirapan, hindi siya nagnakaw, hindi siya nanakit, hindi siya nangiwan. Hanggang isang araw, may balitang kumalat sa palengke. Isang grupo ng mga estudyante mula sa Maynila ang pupunta sa kanilang lugar para sa medical mission. Isa sa mga lider umano ng grupo ay isang lalaking anak ng isang kilalang negosyante. Hindi pa kilala ni Lucia si Sebastian at hindi rin niya ito aakalain na makakabuo ng koneksyon sa buhay niya. Ngunit sa araw ng misyon, naitalaga si Lucia bilang taga-kutsara ng lugaw sa mga pasyente. Isang pares ng mata ang nakatipig sa kanya sa di kalayuan.
Ang ganda niya kahit simpleng damit lang ang suot. Bulong ni Sebastian sa kasamahan niya. Hindi ito karaniwang sinasabi ng isang katulad niya, isang sosyal at edukadong lalaki. Ngunit sa mata niya, may kakaibang liwanag si Lucia. Isang liwanag na hindi niya makikita sa sino mang babaeng nakilala niya sa lungsod. Hindi pa niya alam. Ngunit sa araw na iyon, magsisimula ang kwentong magbabago, hindi lang kay Lucia, kundi sa kanilang lahat. Sa likod ng ngiti ni Lucia, habang nagsasandok ng lugaw, walang kahit sinong makakaramdam ng bigat na kanyang dinadala. Ngunit may isang bagay sa kanya na hindi kayang baliwalain ng sinuman. Ang uri ng kabutihang hindi humihingi ng kapalit. At sa katahimikan ng baryong iyon, nagsimula ang tadhana na unti-unting umiikot patungo sa mga pagbabagong di kailanmang inaasahan. Makalipas ang ilang linggo mula nang maganap ang medical mission, nanumbalik na sa Maynila ang grupo ng mga estudyanteng medical intern. Isa sa mga pinakahuling umalis ay si Sebastian Javier. Ngunit sa kanyang pagbalik sa syudad, tila may naiwan siyang bahagi ng sarili niya sa baryo. Sa mata ni Lucia, sa halakhak ng mga bata doon, at sa simpleng ulam na may halong pawis at pagmamahal. Hindi niya maintindihan ang sarili. Anak siya ng isa sa pinakamayayamang negosyante sa bansa, si Don Armando Javier. Kilala sa pagiging istrikto, walang kompromiso at mapanghusga sa mga hindi kapantay. Lumaki si Sebastian sa mga international school, palaging naka-aircon, palaging may alalay. Ngunit kahit pa ganun, sa piling ni Lucia, pakiramdam niya ay mas totoo siya. Hindi ko alam kung anong meron sa kanya, pero hindi ko siya maalis sa isip ko. Bulong ni Sebastian sa sarili habang nakatingin sa litrato nilang grupo sa Nueva Ecija. Nasa gilid si Lucia sa larawan, simpleng nakangiti, may hawak na kutsarang may laman na lugaw. Ngunit siya lang ang tanging pinupuntirya ng kanyang paningin. Makalipas ang isang buwan, bumalik si Sebastian sa baryo, hindi bilang volunteer, kundi bilang sarili niya. Pinuntahan niya si Lucia sa tindahan ng tinapa. Naabutan niya itong nagpapahid ng pawis habang nagbibilang ng sukli. Hindi na niya napigilan ang sarili at lumapit. "Lucia!" Tawag niya, mahinahon pero may kaba. Napalingon si Lucia. Nagulat siya. "Sebastian, ikaw? Anong ginagawa mo rito?" "Hindi ko na kasi kayang hindi ka makita. Bumalik ako dahil sa'yo." Saglit na katahimikan. Kita sa mga mata ni Lucia ang gulat, pero naroon din ang pagkislap ng tuwa. Hindi ko alam ang sasabihin ko. Tanging nasambit niya. Hindi niya kailanman inakala na babalikan pa siya nito. Mula noon, nagsimula ang palihim na pag-uusap nila. Hindi nila inaamin na may relasyon sila, pero ramdam ito ng ilan sa baryo. Sumasama si Lucia tuwing may libreng klinik si Sebastian. Kumakain sila ng lugaw sa ilalim ng puno, nagtutulungan sa pagbili ng gamot at minsan pa'y naglalakad pa uwi ng magkadikit ang balikat. Ngunit ang lahat ng ito ay hindi nakaligtas sa mata ng isang tauhan ni Don Armando. Isang gabi, habang tahimik na kumakain si Sebastian ng hapunan sa kanilang bahay sa Forbes Park, pumutok ang galit ng matanda. "Pumunta ka sa Nueva Ecija para mag-volunteer, hindi para makipaglandian sa isang hamak na taga-bukid." Sigaw ni Don Armando habang ibinabato ang folder ng mga litrato ni Sebastian kasama si Lucia. "Ipinahiya mo ako. Ang anak ko, pinatulan ang tinapa vendor." Tumayo si Sebastian, hindi na alintana ang galit ng ama. Tao siya pa. Mas may puso pa siya kaysa sa mga babaeng ipinapakilala niyo sa akin na puro makeup lang ang laman ng utak. Mas lalo lamang nag-apoy ang galit ng matanda. "Kung talagang gusto mong patunayan na siya ang pinili mo, sige, pakasalan mo siya sa lalong madaling panahon. At pagkatapos, aalisin kita sa lahat ng mana mo. Walang yaman, walang apelyido, walang suporta." Tumahimik ang buong silid. Para kay Sebastian, hindi yon isang tanong kundi ultimatum. Sa kabila ng kabog ng kanyang dibdib, alam niya ang pipiliin niya. Hindi siya nagpakasasa sa yaman ng pamilya para lang mabuhay sa kasinungalingan. Lumipas ang isang linggo
At isang umagang makulimlim, dumating si Sebastian sa bukid ng Manasalvador, ang pamilya ni Lucia. Bit-bit ang isang dokumentong may pirma ng abogado. Habang tahimik na tinatabas ni Lucia ang mga damo sa palayan, tinawag siya nito. Lucia, kailangan mong malaman ang lahat. Sa loob ng maliit nilang bahay, ibinunyag ni Sebastian ang galit ng kanyang ama at ang kondisyon ng kasal. Hindi niya ito itinago. Pinipilit tayong magpakasal para lang mapahiya ako, para maparusahan ako. Pero Lucia, hindi kita pinili para lang gumanti. Pinili kita dahil mahal na kita. Napaiyak si Lucia, hindi dahil sa galit, kundi sa bigat ng sitwasyon. Kung ikakasal tayo dahil sa poot ng ama mo, hindi ba't mas lalo lang tayong lulubog sa sakit? Huwag mong isipin ang ama po. Isipin mo lang kung kaya mong tumayo sa tabi ko kahit wala akong maibigay kundi ang sarili ko. Tumango si Lucia, bagamat may takot sa puso. Hindi man niya inaasahan ang ganitong klasing pagsubok, batid niyang kailanman ay hindi siya umatras sa laban. At dumating ang araw ng kasal, isang simpleng seremonya sa isang simbahan sa gilid ng bayan. Walang puting gown, walang mga bulaklak, walang musika. Si Lucia ay nakabestida lang na hiram sa apit bahay. Si Sebastian ay nakalumang barong na hindi plansado. Wala ni isang bisita mula sa Maynila. Wala ang ina ni Sebastian at lalong wala ang Don Armando. Sa harap ng altar, habang binibigkas ng pari ang mga salita ng pagkakaisang sagrado, napaluha si Lucia, hindi dahil sa tuwa kundi sa bigat ng pagkakaalam na ito'y bunga ng parusa, hindi ng pagpapala. At matapos ang I do, agad silang isinakay ng tauhan ng ama sa isang lumang van. Wala silang kaalam-alam kung saan sila dadalhin. Pagdating nila sa isang baku-bakong kalsada sa gilid ng bundok, binuksan ang pinto. Dito na kayo titira. Walang signal, walang tubig, walang kuryente. Huwag na kayong umasa ng tulong. Iniwan silang dalawa sa isang barong-barong na halos butas ang bubong at tagpi-tagpi ang dingding. Hindi pa man nagsisimula ang kanilang buhay bilang mag-asawa, para bang sinumpa na ito ng mundo. Tahimik si Lucia, yakap ang sariling katawan. Si Sebastian, nakaupo sa gilid ng papag, walang masabi. Sa harap ng lamparang mahinang kumikislap, muling tumulo ang luha ni Lucia. Hindi ito ang kasal na pinangarap niya. Hindi ito ang buhay na hiniling niya. Ngunit sa kabila ng lahat, may bahagi ng kanyang puso na hindi pa rin sumusuko. Sapagkat kahit paanong dilim, basta't may liwanag ng pag-asa, hindi kailanman matutulog ang loob ng pusong marunong magmahal. Malalim ang gabi, ngunit hindi mapakali si Lucia habang nakahiga sa malamig at matigas na papad na gawa sa tawayan. Sa bawat langit-ngit ng bubong ay para bang inaalala niya kung paanong sa isang kisap mata nagbago ang buong takbo ng kanyang buhay. Hindi na siya si Lucia na nagpapakain ng lugaw sa mga bata o naglalako ng tinapa sa palengke. Ngayon, isa na siyang misis, ngunit sa isang kasal na puno ng lungkot at pangamba. Si Sebastian naman ay nakaupo sa labas ng kanilang maliit na kubo. Pinagmamasdan ang maitim na langit at tahimik na gabi. May dala siyang sigarilyo, ngunit hindi niya ito masindihan. Parang mabigat sa dibdib ang lahat. Hindi niya alam kung anong klasing buhay ang pinalit niya sa marangyang pamumuhay sa syudad. Ngunit alam niyang wala na siyang balikan. Tinanggihan niya ang kayamanan ng kanyang ama. At ngayon, sa gitna ng kagubatan, siya'y muling nagsisimula, kasama ang isang babae na mahal niya. Ngunit hindi pa niya kayang yakapin sa gitna ng sitwasyong puno ng sakit at pagkailang. Lumipas ang mga araw at hindi sila halos nag-uusap. Pagkagising ni Lucia, agad siyang nagwawalis ng paligid, nagsasaing at naglalaba. Si Sebastian naman ay palaging nasa labas, tila iniiwasan siya. Kahit anong bait ni Lucia, kahit anong pagsisilbi, nananatiling malamig at mailap si Sebastian. Hindi siya masungit, ngunit tahimik. Hindi bastos, ngunit malayo. Minsan ay iniwan siyang mag-isa ng halos maghapon, habang si Lucia ay naglalakad sa bundok para mangalap ng gulay o humingi ng poso mula sa kalapit na sityo. Isang hapon,
Habang bitbit ang isang kahon ng sardinas na ibinigay ng barangay kapitan, nahulog si Lucia sa madulas na daan at nagtamo ng sugat sa binti. Nakita ito ni Sebastian sa kanyang pagpabalik mula sa ilog. Dali-dali siyang lumapit. Nanginginig ang kamay habang binubuhat si Lucia. Anong nangyari? Tanong ni Sebastian. Sa unang pagkakataon ay narinig ni Lucia ang takot sa boses nito. Okay lang ako. Nadulas lang, sagot ni Lucia habang pilit nilalabanan ang sakit. Binuhat siya ni Sebastian papasok ng bahay. Doon, hinugasan niya ang sugat ng asawa gamit ang tubig mula sa batya. Maingat ang bawat haplos ng kanyang kamay. Para ngayon lang niyang napagtantong tao si Lucia, hindi lang tagapagpakasal, kundi isang babaeng may balat, dugo at damdamin. Sa gabing iyon, sa ilalim ng kumot na gawa sa pinagsamang sako at lumang kumot, umupo si Lucia sa gilid ng papag habang si Sebastian ay nakatitig sa kanya mula sa dilim. Lucia, pasensya ka na. Hindi ko alam kung paano maging asawa. Hindi ko alam kung paano magsimula lalo na sa ganito. Mahina niyang wika. Tumango si Lucia, hindi bilang pagsang-ayon, kundi bilang pagtanggap. Alam ko namang hindi madali ang lahat. Wala naman sa atin ang may gusto ng sitwasyong to. Pero kung pareho tayong hindi kikilos, mas lalo tayong mawawala. Kinabukasan, nagsimula na silang gumawa ng mga simpleng plano. Nagtanim sila ng talong, kamatis at sili sa gilid ng kubo. Inuruan ni Lucia si Sebastian kung paanong mag-araro gamit ang kalabaw na inarkila nila sa isang matandang magsasaka sa kabilang baryo. Kahit hindi sanay si Sebastian, natutunan niyang mahalin ang putik sa ilalim ng kuko at ang pawis sa kanyang patok. Minsan ay nagbibiruan na rin sila habang nagtatanim. Ano Dok, kaya mo pa ba? Hindi ka ba hinahanap ng aircon? Tukso ni Lucia habang nakangiti. Mas gusto ko na ata tong init na to kasi andito ka. Sagot ni Sebastian na may pilyong ngiti. Hindi man agad nawala ang lamig sa pagitan nila, unti-unting bumubukas ang damdamin ni Sebastian. Nakikita niya kung gaano kaalalahanin si Lucia na kapag may ulam siya, unti-unti niya itong itinatabi para sa kinabukasan. Kapag may bisita silang bata, kahit konti lang ang pagkain, ay naghahati pa rin siya. Kapag gabi na at wala na silang ilaw, tinuturuan pa rin niya si Sebastian kung paanong gumawa ng lampara mula sa garapon at langis ng niyog. Isang gabi, bumuhos ang malakas na ulan. Sumisigaw ang hangin at isa-isang nalalaglag ang mga yero sa bubong. Agad na tumayo si Sebastian at sinubukang ayusin ang bubong gamit ang lubid. Nanginginig siya sa ginaw at nababasa ng ulan. Sa loob ng bahay, naglulupasay si Lucia sa takot habang hawak ang mga gamit ng bata na iniipon na niya para sa kanilang bukas. Bigla siyang lumabas, dala ang sako. Sebastian, tara na sa loob, hayaan mo na yan. Hindi, baka bumagsak to sa atin. Kailangan kong itali ito. Wala na tayong bubong kung ikaw naman ang mawala. Sigaw ni Lucia na may luha na sa mata. Pagkatapos ng ilang minuto, napako si Sebastian sa sahig ng kubo, basang-basa, nanginginig at hawak ang kamay ni Lucia. Doon siya unang umiyak, hindi dahil sa ulan, kundi dahil ngayon niyang naramdaman ang taot na baka mawala ang tanging bagay na may halaga sa buhay niya ngayon, si Lucia. Sa mga sumunod na linggo, unti-unting gumaan ang pagitan nila. Nagsimula silang magkwentuhan sa gabi, magtimplahan ng kape tuwing umaga, at magtawanan habang nagluluto ng sinaing. Hindi pa nila alam kung ito ba ay simula ng tunay na pag-ibig. Pero sapat na ang katahimikan na walang galit, ang ngiting may konting aliwalas, at ang tapik sa balikat na puno ng pag-unawa. Kahit pa sabihing pilit silang pinag-isang dalawa, tila unti-unti nilang natutuklasan na ang pinakamatamis na pagkakaibigan ay yung nagsisimula sa unos. Sapagkat kahit pa sa gulo sila itinapon, ang bawat araw na magkasama ay isa ng patunay na ang damdamin ay hindi nadidikta ng galit ng ama o ng init ng kahirapan.
kundi ng puso nilang parehong nasaktan at handang muling magmahal. Minsan, ang puso ng tao ay parang lupa. Kapag binungkal, binasa ng ulan at inarawan ng pag-unawa, kahit bato ay pwedeng tubuan ng pag-asa. Ganito ang unti-unting nangyari kay Sebastian, ang dating anak mayamang binigla ng kabundukan at kahirapan. At sa gitna ng kawalan, sa simpleng kubo, sa simpleng babae, sa simpleng buhay, unti-unti siyang nabago. Mula sa dating ayaw humawak ng pala, ngayon siya na mismo ang gumigising ng maaga para bumaba sa ilog at kumuha ng tubig gamit ang mga galon. Madalas ay siya na rin ang naguhukay sa lupa para paglagyan ng mga bagong tanim. Pinuruan siya ni Lucia kung paano bumasa ng ulap para malaman kung uulan at kung kailan ang tamang panahon ng pag-aani. Hindi man siya bihasa agad, may likas sa kanya ang pagiging determinado. Marahil dahil ngayon lang siya may gustong patunayan. Hindi sa kanyang ama, kundi sa sarili niya. Ayaw mo bang bumalik sa Maynila? Tanong ni Lucia, isang gabi habang naglalampaso sila ng sahig gamit ang basang trapo. Tumingin si Sebastian sa kanya. Bakit ko gugustuhin yon? Sa Maynila, lahat ay binabayaran. Dito lang ako nakahinga ng ganito, malalim, malaya. Tahimik si Lucia. Sa kabila ng mga salita ni Sebastian, nanatili pa rin siyang maingat. Alam niyang iba ang mundo nito noon. At kahit pa ngayoy tila tanggap na nito ang simpleng pamumuhay, hindi mawawala ang takot na baka balang araw ay bumalik ito sa dati. Ngunit ang takot na iyon ay natabunan ng araw-araw na maliliit na kabutihan. Kapag nagkakasakit si Lucia, si Sebastian ang naglalaga ng dahon ng bayabas. Kapag umuulan, tinatakpan niya ng sako ang mga butas ng bubong. Kapag may bisita silang kapitbahay, siya ang una sa pintuan na nag-aalok ng mainit na tubig o kape. Dumating ang panahon ng tag-ani. Sa unang pagkakataon, magkasama silang nagbuhat ng mga basket ng gulay pauntang bayan. Sa ilalim ng araw, habang pinapawisan at nagbibiruan, para silang mag-asawang walang bahid ng pilit na kasaysayan. Pinagkakaguluhan sila sa palengke, hindi dahil sa itsura kundi sa kwento. Anak ng bilyonaryo na nagkaasawa ng tindera ng tinapa at ngayon ay kasama sa pagbebenta ng gulay. May mga mata na mapanghusga pero may mas marami ang humahanga. Isang araw sa bayan, habang nakapila sila para magbenta ng mga talong at kamatis, may lumapit na matandang babae na may dalang saklay. Dala-dala nito ang anak na may lagnat at sugat sa braso. Nagsisigaw ito. Humihingi ng tulong, walang ospital sa paligid at walang doktor ang barangay ng panahong iyon. Walang pag-aalinlangan, tinakbo ni Sebastian ang bata, tinanong ang sintomas at sa loob ng maliit na tarinderang walang tao, ginamot ang bata gamit ang mga nalalabing alkohol, gauze at gamot na dala nila para sana sa bahay. Isa po ba kayong doktor? Tanong ng matanda habang nanginginig ang kamay. Hindi pa. Pero nag-aaral ako noon, sagot niya. Doon na nagsimulang magtanong ang mga tao sa baryo. Hanggang sa may lumapit, may sakit sa tiyan. Isa pa, may galis. May isa pang matandang hindi na makalakad. Sa sumunod na mga linggo, araw-araw na may dumadayo sa bahay ni na Lucia at Sebastian. At sa bawat pasyente, si Sebastian ang humaharap. May panibagong buhay na siyang natagpuan. Hindi bilang anak ng bilyonaryo. Hindi bilang lalaking iniwan ng ama, kundi bilang isang taong may kakayahang tumulong. Alam mo, kung babalik ka sa Maynila at magdoktor ka ulit, mas marami kang matutulungan, sabi ni Lucia minsang gabi habang pinapaliguan nila ang anak ng kapitbahay. Ngunit umiling si Sebastian. Hindi ko kailangan ng lisensya para makinig. Minsan, sapat na ang tainga at pungso. At sa mga araw na iyon, naisip ni Lucia na ang lalaking dati malamig, mapagmataas at tahimik, ngayon ay isang taong kayang yakapin ang bawat bata sa baryo, tumulong sa pagtatanim at magkusang maglinis ng poso kahit walang kapalit. Isang gabi, habang nagluluto sila ng tinola, naramdaman ni Lucia na sa unang pagkakataon, hindi lang basta partner sa bahay si Sebastian, kundi totoong katuwang sa buhay.
Muling nagluto si Lucia ng tinapa, ngunit sa halip na para sa pagbebenta, ginawa niya ito bilang alay kay Sebastian. "Tikman mo ito," sabi niya habang inaabot ang maliit na plato. "Ito yung una kong niluto nung bata pa ako. Akala ko noon yan lang ang kaya kong gawin. Pero ngayon, parang kaya ko na ring mangarap." Kinuha ni Sebastian ang tinapa, ngumiti at kinain ito. "Kung tinapa ang dahilan kung bakit kita nakilala, kakainin ko ito araw-araw." Hindi man sila mayaman at hindi man marangya ang kanilang tahanan, unti-unti nang napupuno ng aliwalas ang kanilang buhay. Natutong ngumiti si Sebastian kahit walang kuryente. Natutong tumawa si Lucia kahit may butas ang kisame. At higit sa lahat, natutunan nilang ipagmalaki ang isa't isa. Hindi bilang bunga ng parusa, kundi bilang tunay na kapareha. Sa kalendaryo ng puso nila, wala nang saysay ang mga buwan ng lungkot. Ang mga araw na puno ng init ng araw, malamig na tubig sa balde, at matinding pagod ay nagsisilbing paalala na ang totoong pagmamahalan ay hindi nagsisimula sa altar, kundi sa araw-araw na pagpili, sa kabila ng lahat, na manatili at magmahal. Lumipas ang buwan, at mula sa isang relasyong puno ng lamig at takot, naging tahanan ang bawat yakap at haplos ni na Sebastian at Lucia. Sa maliit nilang kubo, walang mamahaling gamit, ngunit sagana sa halakhak at tahimik na gabi. Sa paglipas ng mga taon, napuno ng pagmamahalan at pag-unlad ang kanilang payak na pamumuhay. Isang hapon, habang naglilinis si Lucia sa harap ng bahay, bigla siyang napahawak sa kanyang tiyan. May kakaibang sakit siyang naramdaman. Hindi masakit, kundi tila may kuryente sa loob na gumuguhit sa kalamnan. Tumigil siya sa kilos, mumiti at tumingin sa langit. "Sebastian," mahinang tawag niya, nanginginig ang boses. Lumabas si Sebastian na may hawak na timba ng tubig. "Bakit? May sakit ka ba?" Hindi sumagot si Lucia agad. Sa halip, nilapitan niya ito at dahan-dahang kinuha ang kamay nito. "May laman na ang tiyan ko." Sandaling natahimik si Sebastian. Ang kanyang mga mata ay napuno ng gulat at kasiyahan. Dahan-dahan siyang lumuhod at inilapit ang kanyang tainga sa tiyan ni Lucia. "Totoo?" Bulong niya, punong-puno ng paniniwala at takot na baka panaginip lamang ito. Tumango si Lucia. Totoo, mula sa araw na iyon, mas lalo pang naging maalaga si Sebastian. Tuwing madaling araw, siya ang unang gumigising para maghanda ng mainit na tubig. Siya ang nagsasaing, siya ang bumibili ng gulay sa palengke, siya ang naglalakad ng halos 2 kilometro para mafakuha ng gatas. Lahat ng mga ito ay ginawa niyang may ngiti sa labi. Kahit paminsan ay nawawalan sila ng kita, kahit paminsan ay umuulan at nababasa siya sa daan. Paglipas ng 9 na buwan, sa tulong ng matandang hilot sa baryo, isinilang ni Lucia ang isang batang babae na pinangalanan nilang Alina. Sa unang pag-iyak ni Alina, napaiyak si Sebastian. "Hindi ko akalain na kaya kong umiyak ng ganito dahil sa isang maliit na nilalang," sabi niya habang karga ang bata, pinupunasan ang luha. Si Alina ay lumaking masayahin, matalino at malusog. Lumakad siya ng maaga, nagsalita ng malinaw bago pa man mag-2 taon, at mahal ng buong baryo. Para siyang prinsesa ng bundok. Hindi dahil sa yaman, kundi dahil sa pagmamahal na ibinuhos sa kanya ng 2 magulang na pinanday ng hirap at pagpupunyagi. Sa gitna ng pagpapalaki kay Alina, nagsimulang bumuo ng maliit na negosyo si Lucia. Inilunsad niya ang tinapa ni Lucia gamit ang recipe ng kanyang yumaong ina. Sa umpisa ay pang-neighborhood lang ito, ngunit nang matikman ng mga taga-bayan, kumalat ang balita. Minsan pa, na-feature pa siya ng lokal na radyo. At may mga nag-order ng maramihan na galing pa sa ibang barangay. "Kung hindi tayo pinakasal, hindi ko matutuklasan ang galing mong magluto ng tinapa," biro ni Sebastian habang nagbabalot ng order. "Abay, kung hindi kita pinakasalan, baka hanggang ngayon nasa lungsod ka pa rin, nagpapalamig sa aircon," balik ni Lucia na may halakhak. Samantala, si Sebastian naman ay nakilala sa buong lalawigan bilang doktor ng masa.
Kahit hindi pa siya ganap na lisensyado, pinapayagan siyang tumulong sa mga outreach dahil sa kanyang background at karanasan. Nagsimula siyang bumuo ng community health center sa baryo gamit ang bahagi ng ipon nila sa tinapa business at tulong mula sa LGU. Itinayo nila ang Klinikang Bayan, isang maliit ngunit malinis na klinika na may 3 kama, isang mesa para sa konsultasyon at isang tambayan para sa mga nanay na may dalang anak. Dito araw-araw siyang tumatanggap ng pasyente, mula sa sugat sa paa, lagnat, hanggang sa mga buntis na kailangang alalayan. Naging modelo ang pamilya ni Lucia sa buong barangay. Hindi sila perpekto, pero sila ang halimbawa ng isang tunay na pamilya. Walang yaman, ngunit puno ng malasakit. Marami sa kababaihan ang lumapit kay Lucia upang matuto ng paggawa ng tinapa, sabong gawa sa niyog at pagkaing pwedeng ibenta sa palengke. Hindi siya madamot. Bagkus nagtayo siya ng maliit na samahan ng kababaihang magsasaka na siyang nagturo sa maraming ina ng tahanan kung paanong magsimula ng negosyo mula sa wala. Isang araw, habang nasa palengke si Lucia, lumapit sa kanya ang isang ginang na may dalang batang may ubo. "Ma'am Lucia, salamat po sa lahat. Kung hindi dahil sa inyo, baka nasa Maynila na ako, OFW na pinagsasamantalahan. Pero ngayon, may tindahan na ako, may bahay, may dignidad." Napaluha si Lucia, hindi dahil sa papuri, kundi dahil sa pakiramdam na ang dating batang humihingi ng tira sa palengke ay ngayon ay nagbibigay na ng pag-asa sa iba. Dumaan ang mga taon. Lumaking matalino si Alina at napamahal sa kanya ang pagtatanim. Kapag Sabado, sama-sama silang 3, Lucia, Sebastian at Alina, na nagtatanim ng gulay sa likod ng bahay. Kapag gabi, nagkukwentuhan sila habang kumakain ng ginataang gulay at pritong tilapia. At sa bawat kwento, palaging lumalabas ang isang katotohanan. Ang kasal nila ay nagsimula sa parusa, ngunit natapos sa paninindigan. Sa gitna ng katahimikan ng bundok, sa bawat pagbuhos ng ulan at pag-init ng araw, pinanday ang isang buhay na hindi man marangya ay masagana sa dangal. At sa puso ni Sebastian, hindi niya kailanman muling hinanap ang ginintuan nilang palasyo sa lungsod. Sapagkat dito, sa kubo nilang may pusod na kahoy at dingding na tawid, natagpuan niya ang totoong kayamanan, ang pamilya, ang kapayapaan, at ang pag-ibig na di kayan bilhin ng kahit sinong bilyonaryo. Sa loob ng 5 taon, walang narinig si Sebastian mula sa kanyang ama. Walang sulat, walang tawag, walang padala. Para bang tuluyan na siyang binura sa mundo ng mayayaman. Iniwan sa limot ng isang patriarkang nasaktan sa pagsuway. Ngunit sa kabila ng katahimikang iyon, hindi naging dahilan ang kawalan ng komunikasyon upang mawalan ng saysay ang araw-araw na lumilipas sa piling ng kanyang bagong pamilya. Sa totoo lang, lumipas ang panahon na hindi na rin niya naramdaman ang pangungulila. Ngunit isang araw ng tag-araw, habang abala si Sebastian sa pag-ayos ng lumang bangko sa klinika, may napansin siyang estrangherong lalaki na nakaitim na sombrero, nakapayong sa gitna ng tirik na araw, at tila may hinahanap sa paligid. Hindi siya pamilyar sa mukha nito, ngunit ang tindig, ang tikas ng kilos at ang paraan ng pagtitig ay may kakaibang kabang hatid. Lalong lumalim ang kutob niya nang makita niyang tila pinagmamasdan ng lalaki ang bawat sulok ng klinika, ang mga kagamitan, ang mga pasyente, at ang napasabit na karatulang gawa lang sa karton. Klinikang Bayan. Hindi pa siya lumapit na sa kanya ang isang matandang babaeng kapitbahay na nagbebenta ng gulay. Sebastian, bulong nito habang nakatingin sa direksyon ng lalaki. Parang pamilyar yung lalaking yan. Kanina pa yan nakatayo sa tapat ng palengke. Ngayon nandito na. Hindi ko kilala, ate. Pero may kakaiba nga sa kilos niya. Sagot ni Sebastian na nagsimula ng kabahan. Samantala, si Lucia naman ay nasa kabilang dulo ng barangay, abala sa pagtuturo sa mga kababaihan ng bagong paraan ng paggawa ng gourmet tinapa na inirekomenda ng isang NGO. Hindi niya alam na sa kabilang bahagi ng baryo, unti-unti nang magbubukas ang pinto ng nakaraan.
Nang sumapit ang hapon at bumaba na ang araw sa likod ng bundok, nagdesisyon si Sebastian na sunduin si Alina sa paaralan. Kasabay nito, hindi niya namalayang sinusundan siya ng lalaking may sombrero hanggang sa makarating sila sa lumang waiting shed sa labas ng eskwelahan. Doon, narinig niya ang pamilyar na tinig. Paos, mababa, at may panginginig. Sebastian, napalingon siya. Hindi siya makapaniwala sa nakita. Ang lalaking may sombrero na ngayon nakatayo sa harap niya ay walang iba kundi ang taong matagal na niyang nilimot. Si Don Armando Javier, ang ama niyang iniwan siya ng buot buo. Pa? Mahinang sambit ni Sebastian, halos hindi makapaniwala sa sarili. Payat na payat si Don Armando, halos matalim na ang kanyang cheekbones, may mga pasa sa balat at malalim ang mga guhit ng edad sa kanyang noo. Hindi ito ang matatag at may kapangyarihang ama na kilala niya noon. Para itong anino ng isang dating haligi ng imperyo. Kailangan ko ng kausap, sabi ni Don Armando, nanginginig ang boses. Tahimik si Sebastian, hindi siya makapagsalita. Gusto niyang magalit, gusto niyang lumakad palayo, ngunit hindi niya rin maikakaila ang kaunting pang-uusisa at awa na pumipigil sa kanyang mga paa. Sumama ka sa akin, bulong ni Don Armando. Sa halip na tumanggi, tumango si Sebastian. Kasabay nila si Alina, na nooy walang kaalam-alam sa tensyon. Papa, sino po siya? Inosenteng tanong ng bata. Hindi agad sumagot si Sebastian. Ngunit si Don Armando, bagamat nanginginig, ay lumuhod sa harapan ng bata at hinawangan ang maliit nitong kamay. Ako ang lolo mo, kung papayag kang tawagin akong ganun. Napatingin si Lucia sa anak pang-uwi nila. Bit-bit ang kwento ni Sebastian. Sa unang sandali na puno ng tanong ang kanyang isip. Bakit ngayon? Bakit ngayon mo pa kami naalala? Tanong niya kay Don Armando na nakaupo na sa lilim ng puno sa tapat ng bahay nila. Hindi agad sumagot ang matanda. Ngunit nang makitang wala siyang ibang pagpipilian kundi ang maging totoo, bumuntong hininga siya at nagsimulang magsalita. Na-diagnose ako ng cancer. Stage 4. Sabi ng doktor, hindi na raw aabot ng 1 taon. Naalala ko ang yaman ko, ang mga ari-arian, ang mga tauhan ko. Pero ni isa sa kanila, walang gusto akong samahan. Puro papel, puro titulo, puro pirma. Pero walang tahanan. Tahimik si Lucia. Hindi siya agad sumagot. Sa halip, pinakiramdaman niya ang puso niya. Galit ba ito, takot o awa? Hindi niya matukoy, ngunit sa kanyang tabi, hawak ni Sebastian ang kamay niya. Mahigpit, ngunit mapayapa. Sa mga sumunod na araw, hindi agad pinatuloy ni Lucia si Don Armando sa loob ng bahay. Sa halip, binigyan nila ito ng maliit na silid sa dating imbakan ng tinapa. Hindi ito ininsulto, bagkus ito'y isang pagsasanay ng puso. Doon muna siya, hindi bilang parusa, kundi bilang pagdudugtong muli ng pagtitiwala. Sa loob ng silid, tahimik si Don Armando habang pinapanood kung paanong binubuo ng anak niya ang isang bagong mundo. Nakikita niya kung paanong pinapaliguan ni Lucia si Alina, kung paanong nagtutulungan silang magluto ng hapunan, at kung paanong pinupuno ng halakhak ang gabi kahit walang kuryente. At sa bawat eksenang iyon, parang unti-unting bumabalik ang tibok ng kanyang puso, hindi sa takot kundi sa pagnanais na sana kahit huli na ay mapasama siya sa tahanang iyon. Nang gabing iyon, habang naguhugas ng pinggan si Lucia, lumapit sa kanya si Don Armando. Naninginig ang kanyang tuhod, ngunit mas nanginginig ang kanyang tinig. Lucia, paawad, hindi ko alam kung may karapatan akong humingi ng tawad. Pero kung pwede sana, kahit hindi bilang ama, kahit hindi bilang biyenan, kundi bilang isang matandang tao na pagod na. Pwede bang makisilong? Matagal bago sumagot si Lucia. Tahimik lang siya habang pinupunasan ng plato. Ngunit sa huli, walang salita ang lumabas. Isang tango lang, isang tango na puno ng pag-iisip, pero may espasyo para sa kapatawaran. Sa munting bahay sa gilid ng bundok, muling dumadagdag ang isang kaluluwang nawawala. Hindi bilang bilyonaryo, hindi bilang makapangyarihan, kundi bilang isang ama, isang lolo, at isang tao na minsang sumubok magwasak
Ngunit ngayoy humihingi ng pagkakataong masilayan ang pagkabuo. Mula nang tanggapin ni Lucia si Don Armando sa maliit na silid sa likod ng kanilang bahay, naging tahimik ang bawat araw. Wala mang tuwirang galit o sigawan, malinaw ang hangin ng pag-iingat. Hindi pa lubos na pagtanggap, ngunit hindi rin pagtanggi. Si Don Armando ay tila isa ng banyaga sa mundong kinatatayuan ngayon ng anak niya. Wala na ang barong na puting sinusuot niya sa mga pulong mayayaman. Ngayon, palaging kupas na kamiseta at payong na may tagpi ang gamit niya tuwing lalabas ng bahay. Ngunit hindi siya umaangal. Bagkus, parang pinili niyang tumahimik at pagmasdan ang bawat galaw ng tahanang minsan niyang tinutulan. Isang umaga, habang naliligo si Lucia sa likod ng bahay, si Don Armando ay nakaupo sa batong lapag. Pinagmamasdan ang kanyang mga palad. Nanginginig ito, hindi lang sa edad, kundi sa dami ng mga bagay na nais niyang burahin sa nakaraan. Bigla siyang nilapitan ni Alina, may hawak na saging sa kamay. "Lolo, gusto mo po ng saging? Galing po yan sa puno na tinanim ni Papa." Masayang alok ng bata. Napatingin si Don Armando sa apo. Hindi niya akalaing may tutawag pa sa kanya ng lolo. Hinawakan niya ang saging at marahang tumango. "Salamat, Alina." "Lolo, totoo po ba na dati kayong mayaman?" Tanong ng bata habang nauupo sa tabi niya. Tumawa si Don Armando, mapait ngunit magaan. "Oo, pero mas mayaman ako ngayon kasi may apo na akong tulad mo." Lumipas ang araw at unti-unti nang nakikita ni Lucia ang sinseridad sa kilos ng matanda. Hindi ito humihingi ng espesyal na pagkain. Hindi ito sumasabat sa usapan. Kahit may sakit, kusa itong tumutuling maghakot ng kahoy, nagwawalis ng bakuran at minsan ay nagbabantay kay Alina kapag sila ni Sebastian ay nasa bayan. Isang gabi habang tinatapos ni Lucia ang pagliligpit ng mga gamit sa labas, lumapit si Don Armando sa kanya. Tahimik, nangingimi, tila bata. "Lucia, pwede ba tayong mag-usap?" Huminto si Lucia sa kilos. Pinagmasdan niya ang matanda. "Tungkol saan?" "Tungkol sa lahat, kung papayagan mo." Tumango si Lucia. Dinala niya ang bangkong kahoy at naupo sila sa ilalim ng lampara na pinapailawan lang tuwing gabi. Tahimik sa paligid, tanging huni ng kuliglig at hampas ng hangin ang naririnig. Sa pagkakataong iyon, walang yaman, walang pagkakaiba ng estado. Isang biyenan at manugang lang, parehong tao, parehong may sugat. "Alam mo ba, Lucia?" Panimula ni Don Armando habang pinagmamasdan ang lampara. "Noong pinilit ko ngayong magpakasal, akala ko tama ako. Akala ko sa pagbagsak ni Sebastian, matututo siyang sumunod. Pero sa bawat taon na lumipas, lalo kong naintindihan kung gaano ako amang mang-ama." Walang imik si Lucia. Hinayaan niyang magsalita ang matanda. "Mayaman ako, oo, pero hindi ko kayang bilhin ang respeto ng sarili kong anak. Hindi ko kayang ibalik ang 5 taon na pinakamasaya pala sa buhay niya. Sa bawat panahong pinipilit ko siyang maging perpekto, inalis ko sa kanya ang karapatang pumili ng kaligayahan." "Hindi niyo po lang siya sinaktan, Don Armando. Lahat kami dinamay niyo," mahinang sagot ni Lucia. Hindi na may galit, kundi may bigat ng alaala. Tumango ang matanda. "Alam ko, at hindi ko alam kung anong klasing tapang meron ka para tanggapin ako sa bahay mo. Sa dami ng ginawa kong kasalanan sa inyo, sa anak ko, sa apo kong ngayon ko lang nakilala. Hindi ko alam kung paanong hindi ka nagtanim ng galit." Tumingin si Lucia sa kanya. "Hindi ko siya minahal para magiganti. Minahal ko siya dahil nakita ko ang bahagi niyang hindi niyo nakilala. At kahit mahirap, kahit pinilit, pinili kong huwag sumuko. Kasi naniniwala ako, kahit pa hindi ko pinangarap ang kasal na yon, bahagi siya ng dahilan kung bakit ko nahanap ang totoong halaga ko." "Patawad, Lucia," mahinang sambit ni Don Armando habang pinipigilan ang pag-agos ng luha. "Patawad sa lahat ng ipinaranas ko sa inyo, sa pagwawalang bahala ko sa pagkatao mo, sa pagtrato ko sa iyo bilang kahihiyan." Lumapit si Lucia, inilagay ang basang lampin sa anyang palad at iniabot ito sa matanda. "Hindi ko po alam kung kailan ko kayo kayang patawarin.
Pero araw-araw, sinusubukan kong ilagay sa puso ko na ang mga taong nasasaktan, minsan sila rin yung pinakakailangan ng yakap. Kinabukasan, sa harap mismo ni Sebastian, muling humarap si Don Armando sa anak. Nasa kubo sila, kasalukuyang inaayos ang sirang bintana. Anak, panimula ng matanda. Hindi ko man masabi noon, pero ngayong malapit na ako mawala, gusto kong marinig mo sa akin. Salamat. Napalingon si Sebastian. Hindi inaasahan ng salita. Salamat dahil hindi mo ako ginaya. Hindi ka naging katulad ko. Salamat dahil pinili mong magmahal kahit pa ako ang dahilan kung bakit ka muntik nang mawalan ng tiwala sa mundo. Pa, mahinang sagot ni Sebastian. Hindi ko po inakalang darating ang araw na maririnig ko yan. Kung may oras pa, gusto kong makabawi sa inyo. Kahit pa 1 taon na lang ang natitira sa akin, gusto kong matutunan kung paanong magmahal ng walang kondisyon sa paraan na pinakita ni Lucia at ngayon ng anak mo. Lumapit si Alina na may hawak na krayon at papel. Lolo, ginawa ko po kayo ng drawing. Tignan nyo, masayang sabi ng bata. Kinuha ni Don Armando ang papel. Doon, may guhit ng isang bahay, may araw, may pamilya sa harap, at may matandang lalaki na may tungkod sa gilid. Ako ba to? Tanong niya. Halos matakpan ng luha ang kanyang mata. Opo, sagot ni Alina. Kasi gusto ko po dito na lang kayo. Gusto ko po may lolo ako habang lumalaki. At doon, sa gitna ng simpleng larawan at bata, tuluyan nang bumigay ang luha ni Don Armando. Hindi niya akalain na ang tahanang minsan niyang tinuligsa ang siya ring magiging huling himlayan ng kanyang pagkatao. At sa bawat hakbang ng pagtanggap, unti-unti niyang natutunan, ang kapatawaran ay hindi hinihingi lamang sa bibig, kundi pinatutunayan sa araw-araw na pagkilos, kahit huli na, kahit mahirap, basta't totoo. Ang mga sumunod na linggo ay naging saksi sa tila di kapani-paniwalang pagbabago sa pagkatao ni Don Armando Javier. Ang dating lalaking sanay sa mga asul na folder ng negosyo, sa mga sekretaryang palaging nakasuot ng Amerikana at sa mga air-conditioned na opisina, ay ngayoy araw-araw na nagigising sa ingay ng manok, amoy ng basang lupa at tawanan ng mga bata sa labas ng bahay. Hindi siya tumututol. Sa halip, parang may tahimik na kapayapa ang unti-unting humuhubog sa kanyang pagkatao. Isang kapayapaang hindi niya nahanap sa mga taong isinugal niya ang buong buhay niya para sa negosyo. Isang umaga, habang si Lucia ay naglalaba at si Sebastian naman ay abala sa pag-aayos ng mga records ng klinika, lumabas si Don Armando dala-dala ang balde ng tubig. Hindi niya pinayagan si Lucia na buhatin iyon. Ako na, Lucia. Ibig sabihin ng pagiging bahagi ng tahanan ay pagtulong, hindi panunood lang. Mahinang sambit niya habang tinatapik ang kanyang likod, pilit nilalabanan ang kirot ng kanyang taramdaman. Sigurado ho kayo, Don Armando? Tanong ni Lucia habang pinupunasan ang kamay. Hindi mo na kailangan tawagin akong Don. Armando na lang. At oo, kaya ko. Baka nga mas malakas pa ako sa inyong dalawa. Sabay tawa niya. Isang tawang bihira noon, ngunit ngayoy palaging lumilitaw sa mga simpleng pagkakataon. Nang gabing iyon, sa gitna ng hapunan, nag-alok si Don Armando na siya ang maghugas ng pinggan. Napatingin si Sebastian. Nagtataka ngunit hindi na nagtaka ng husto. Marahil tanggap na niya na ang pagbabagong ito ng kanyang ama ay totoo at hindi pang sandaling emosyon lamang. Kaya mo pa? Tanong ni Sebastian habang pinapanood siya mula sa labas. Tumango ang matanda. Wala namang board meeting bukas. Di ba ito ang sinasabi mong therapy mo noon? Gusto kong matutunan. Unti-unti na ring napansin ng mga kapitbahay ang presensya ni Don Armando. Isang beses, habang namimitas si Lucia ng kalabasa sa hardin, lumapit ang isang batang babae. Ate Lucia, yung matandang kasama mo po, siya po ba yung nagturo sa amin magdilig kahapon? Oo, si Lolo Armando mo yon. Ang bait niya po, binigyan pa ako ng candy. Nagkatinginan sina Lucia at Sebastian. Isang matamis na ngiti lang ang tugon ng dalawa, habang tahimik na hinahayaang ang maliliit na binhi ng pagbabago ay patuloy na tumubo.
Sa mga susunod na linggo, isang mas malaking pagbabago ang naganap. Dinala ni Don Armando ang isang sulat na lumang-luma na galing sa abogado niya sa Maynila. Sa loob nito ay ang mga dokumento ng kanyang mga negosyo, mga lupa, shares, ari-arian at titulo. Sebastian, panimula ng ama, lahat ng ito ipapamana ko sa inyo. Wala na akong ibang tagapagmana, pero may isang kondisyon. Nagulat si Lucia at si Sebastian naman ay hindi agad nakapagsalita. Tahimik silang dalawa habang hinihintay ang kasunod. Huwag niyo akong pabalikin sa Maynila. Kung kukunin niyo ang lahat ng ito, gamitin niyo sa kung anong mahalaga sa inyo ngayon. Hindi para sa akin. Hindi para sa pangalan ng Javier. Kundi para sa mga taong andito. Para sa barangay na to. Para kay Alina. Matagal bago nakapagsalita si Sebastian. Pa, hindi namin kailanmang inasam to. Hindi kami nabuhay para rito. Alingaw-ngaw ng katahimikan ang sumunod. Ngunit sa likod nito ay naroon ang pag-amin. Hindi bilang hingi ng tawad, kundi pagsuko sa pagmamataas. Alam ko, kaya sa inyo ko ito ibinibigay. Kasi kayo lang ang mga taong nakita kong ginamit ang hirap para lumikha, hindi para maghiganti. Sa tulong ni Lucia, ginamit nila ang bahagi ng pondo upang palawakin ang klinikang bayan. Nagtayo sila ng mas maayos na pasilidad. May sariling laboratorio at delivery room. Ang natitirang bahagi ay inilaan ni Lucia sa pagpapalago ng kooperatiba ng mga kababaihan. Bumili sila ng mas maraming gamit sa pagproseso ng isda, nagtayo ng packaging center at nagturo pa ng accounting sa mga miyembro. Ngunit si Lucia ay may isang kondisyon kay Don Armando bago tanggapin ang tulong. Gusto kong malaman ninyo na ang pagunlad ay hindi lang tungkol sa perang dumadaan sa kamay. Gusto kong makita ninyong gumagalaw kayo sa komunidad, nakikihalubilo, nagtuturo at nagbabahagi ng karanasan. Hindi lang kayo donor dito. Isa na kayong bahagi ng buong proseso. Ngumiti si Don Armando. Yun lang pala, maraming taon akong naging boss. Ngayon, gusto kong matutong maging tauhan. Matagal na akong uhaw sa pakikisama. Lucia, bilang bahagi ng kooperatiba, nagturo si Don Armando ng basic bookkeeping sa mga nanay sa barangay. Dati siyang pinapakinggan sa mga board meeting, pero ngayon natututo siyang makinig sa mga babaeng marunong magsaing habang nag-aalaga ng 3 anak. May isang eksena kung saan pinapaligiran siya ng 5 nanay habang ipinapaliwanag niya kung paano gumawa ng listahan ng kita at gastos gamit lang ang lapis at papel. Hindi ko po gets, Sir Armando, kani isang babae habang nakakunot noo. Wag mi na akong tawaging sir. Ang tawag sa akin rayon ay Ka-Arman. Sagot niya habang tumatawa at pati ang mga nanay ay napahagalpak sa tawa. At sa mga halakhak na iyon, sa mga palad na puno ng kalyo, at sa mga mata ng mga taong noon ay takot sa kanya, natutunan ni Don Armando ang tunay na halaga ng kababaang loob. Sa isang gabi ng pagtitipon, habang nagsasalo-salo ang buong barangay sa isang salo-salo para sa bagong tayong multi-purpose hall, tumayo si Don Armando sa harap ng lahat. Suot ang simpleng polo at pantalon, hawak ang mikropono, nanginginig sa kaba. Hindi ako politiko. Hindi rin ako bayani. Isa lang akong matandang nagkamali ng maraming beses, pero binigyan ng pagkakataong bumawi. Salamat, Barangay Tinagong Bato. Salamat, Lucia. Salamat, anak. Salamat, apo ko. Habang palakpakan ng mga tao, lumapit si Alina at yumakap sa kanya. Lolo, proud kami sa'yo. At sa gabing iyon, sa liwanag ng banderitas at tinulang may repolyo, natutunan ng isang bilyonaryo ang pinakamasarap sa lahat ng bagay. Ang pagiging bahagi ng isang komunidad na hindi nakabase sa yaman, kundi sa puso. Isang maaliwalas na hapon, habang abala si Lucia sa pag-aayos ng mga kahon ng bagong packaging ng kanilang produktong tinapa sa maliit nilang sentrong pangkabuhayan, dumating si Sebastian mula sa klinika, pawisan, pagod, ngunit may ngiti sa labi. Sa kanilang harapan ay masiglang naglalaro si Alina kasama ang ilang batang kapitbahay. Ang liwanag ng araw ay tumatama sa kanilang maliit na tahanan. Ngunit sa araw na iyon, may aninong unti-unting babalot sa payapang mundong kanilang binuo.
Nag-umpisa ito sa isang puting SUV na huminto sa tapat ng barangay hall. Wala itong plaka. Umaba ang isang lalaking nasa 30 o 40, matangkad, maputi, maayos ang gupit na ka-Amerikana sa kabila ng init. Sa isang tingin pa lang, halatang hindi taga rito. May kaakibat siyang 2 taong nakaitim at may hawak na mga itim na folder. Tumawid siya papunta sa barangay hall at hinanap ang pangalan ni Don Armando Javier. Ako po si Franco Javier, pakilala ng lalaki sa kapitan. Kapatid sa ama ni Sebastian, anak ako ni Don Armando sa isa sa mga legal niyang kinikilalang kinakasama noon sa Maynila. Nandito ako upang kunin ang bahagi ng yaman na nararapat sa pamilya ko. Kumalat agad ang balita sa buong barangay. Parang apoy na lumaganap ang ingay. May anak pala sa labas si Don Armando at ngayon ay biglang dumating para ipaglaban ang karapatan niya. Pagkadating ng balita kina Lucia at Sebastian, biglang bumigat ang paligid. Sebastian, mahina ang boses ni Lucia habang hawak ang papel na may pangalan ng abogadong dala ni Franco. Totoo ba ito? Tahimik si Sebastian. Hindi siya nagsalita agad. Nakaupo siya sa hagdanan ng bahay, nakayuko, habang si Alina ay patuloy sa walang kamalay-malay na paglalaro. Pagkalipas ng ilang sandali, tumayo siya, tumingin kay Lucia at saka nagsalita, "Hindi ko alam." Noon pa man, hindi ko lubos na naiintindihan ang lahat ng ginawa ng papa ko. Pero kung totoo man ito, kailangan nating harapin. Ilang oras lang ang lumipas, dumating si Franco sa mismong bahay ni na Lucia. May halong kayabangan ang tindig, at ang unang mga salita niya ay malamig at diretsyo. "Hindi ako nandito para makipag-ayos. Nandito ako para kunin ang nararapat sa amin. Ang alahati ng mana ni Don Armando, ang lupain, ang shares, ang cash, lahat ng yon ay hindi niyo pwedeng angkinin ng buo. Legal akong anak at may abogado ako sa Maynila na magpapatunay nito." Bago pa makapagsalita si Lucia, tumayo si Don Armando mula sa kanyang ipuan sa sulok ng sala. Payat at may kahinaan man ang katawan, ang kanyang tinig ay nanatiling buo. "Franco, panimula ng matanda, alam ko kung bakit ka nandito at hindi ko ikinakaila na ikaw ay anak ko. Pero hindi lahat ng pagkakaanak ay may kaparehong pag-unawa sa pamilya. Wala akong pakialam sa sermon," putol ni Franco. "Ang gusto ko lang, hatiin mo ang lahat. Kung ayaw mong gawin yun, magkikita tayo sa korte." Tumindig si Lucia. Hindi siya nagsalita upang makipagtalo, kundi upang ipagtanggol ang tahanang binuo nila. "Franco, wala kaming tinatago. Lahat ng ipinagkaloob sa amin ni Don Armando ay ginamit namin para sa barangay na to. Para sa mga nanay, para sa mga bata, para sa mga magsasaka. Kung gusto mo ng bahagi, handa kaming makipag-usap. Pero hindi kami papayag na yurakan mo ang pagkataong binuo namin mula sa hirap at tiwala." "Hindi mo ako mapipigilan, Lucia," mariing sambit ni Franco. "Hindi mo ako kayang tapatan. Isa ka lang, dating magsasaka. Isang dating magsasaka na naging ina ng barangay. Hindi ko kailangang tumapat sa'yo. Hindi kami nandito para sa kayamanan. Pero kung kakailanganin naming ipaglaban ang pangalan namin, kaya naming humarap kahit kanino." Sagot ni Lucia nang walang pag-aalinlangan, habang hawak ang kamay ni Alina na nooy dumungaw mula sa pintuan. Nagbanta si Franco ng kaso. Kinabukasan, may dumating na sulat mula sa abogado niya. Isang formal na reklamong ipinasa sa korte upang pigilan ang pamamahagi ng mga ari-arian at ipasailalim sa investigasyon ang lahat ng ginawa ni Don Armando. Sa kabila nito, hindi natinag si Sebastian. Tinawagan niya ang abogado ng pamilya, pati na rin ang opisina ng munisipyo, upang ayusin ang mga papeles at ebidensyang nagpapatunay na lahat ng ginastos ay may dokumento. Mula sa pagsisimula ng klinika hanggang sa kooperatibang tinayo ni Lucia. Lahat ng ito ay bukas, walang tinago at legal. Dumating ang araw ng pagdinig. Dinala ni Lucia ang mga ledger, resibo at larawan ng mga proyektong ipinundar. Si Don Armando, bagamat marupok na, ay nagpumilit sumama. At doon, sa harap ng huwes, sa harap ng mga abogado, at sa harap ng kanyang 2 anak, siya mismo ang tumayo. "Ang mana ko ay hindi galing sa ginto, kundi sa pagkakamali. At sa huling bahagi ng buhay ko,
Binigay ko ito sa mga taong hindi lang basta anak, kundi sa mga taong itinuwid ang landas ko. Walang papel, walang dugo, at walang apelyedo ang makakatumbas sa paninindigan ni na Sebastian at Lucia. At kung ito man ang huling pagkakataon kong magsalita, hayaan niyong ituwid ko ito. Lahat ng naipundar ko, kusa kong ipinasa. At ang pagpasa ng isang kayamanan ay hindi usapin ng dugo, kundi usapin ng puso. Walang nasagot si Franco. Nang matapos ang paglilitis, nagdesisyong umatras ang korte sa paghati-hati ng mga ari-arian, sapagkat malinaw na ipinasa ang lahat sa pamamagitang ng legal at kusang loob na paraan. Tumalikod si Franco, puno ng galit sa mukha, ngunit sa likod ng kanyang likod ay nakatindig si Lucia, hindi para umaligid sa away, kundi para tumayong matatag sa harap ng dignidad. Sa pagsapit ng gabi, habang nagkakainan ang pamilya, tahimik lang si Don Armando sa isang sulok, ngunit may ngiting hindi mapawi. Sa dami ng kayamanang pinaghirapan ko, ngayon ko lang natutunang ang pinakamatibay na yaman ay hindi mo makikita sa bangko, kundi sa pamilya mong ipinaglalaban ka kahit wala kang maibigay. At sa simpleng hapunan ng tinola at kanin, sabay-sabay silang nagpasalamat, hindi dahil sa panalo sa kaso, kundi dahil nanatiling buo ang tahanan sa gitna ng bagyo. Sa tahanang iyon, may mga sugat, may mga kwento at may mga luha. Pero higit sa lahat, may puso. Muling nanumbalik ang katahimikan sa barangay Tinagong Bato matapos ang ilang linggong tensyon na dulot ng pagdating ni Franco. Bagamat may mga bakas pa ng pangamba sa puso ni Lucia, si Sebastian naman ay muling nakatuon sa pagpapalago ng kanilang klinika at sa pag-aalaga sa kanilang anak. Si Don Armando, sa kabila ng mga iniindang sakit sa katawan, ay patuloy na nagsisilbing tahimik na haligi ng kanilang tahanan. Sa kanyang murang silid sa likod ng bahay, madalas siyang marinig ni Lucia na tila binubulong ang sarili, habang paulit-ulit na nagdarasal, humihingi ng kapatawaran sa mga taong kanyang nasaktan, lalo na sa mga hindi na niya kayang balikan. Isang madaling araw, nagising si Lucia sa kakaibang katahimikan. Wala ang karaniwang huni ng manok at wala ring tunog ng paghakbang ni Don Armando sa labas ng kanilang bahay, na karaniwang gumigising ng alas 5 upang magdilig ng halaman. Tumayo siya, may kaba sa dibdib, at dahan-dahang tinumo ang maliit na silid ng matanda. Bumungad sa kanya ang isang tanawin na tila na ipintana ng tadhana noon pa man. Si Don Armando, nakahiga sa kanyang banig, matay nakapikit, may ngiting banayad sa labi, at sa kanyang dibdib ay nakaipit ang isang lumang larawan nila ni Sebastian noong ito'y bata pa. Sa kanyang tabi, isang sulat ang nakalagay sa ibabaw ng maliit na mesa, sinulatan ng panginging ngunit malinaw na tinig ng damdamin. Lucia, anak, salamat sa pagbibigay sa akin ng huling tahanan. Sa iyo ko nakita kung paanong ang isang babae ay hindi sinusukat sa damit o pera, kundi sa kung paano siyang bumuo ng tahanan kahit sa gitna ng pagwasak. Hindi ko man nasabi ng madalas, pero ikaw, ang anak kong hindi ko pinangarap, pero ibinigay ng Diyos upang ituwid ang lahat ng naging mali sa akin. Pakisabi kay Sebastian, mahal na mahal ko siya, kahit hindi ako marunong magpakita noon. At kay Alina, naway dalhin niya ang apelyido natin na may dangal, hindi kayabangan. Mahal ko kayong lahat. Tahimik na tumulo ang luha ni Lucia habang binabasa ang sulat. Hindi siya agad nagsalita, ni hindi niya agad ginising si Sebastian. Tumabi muna siya sa kama ng matanda, kinawakan ang malamig nitong kamay at sa tabulong sa hangin. Maraming salamat, Armando. Paalam. Nang umagay dumating, ipinagpaalam nila sa buong barangay ang pagkawala ni Don Armando. Walang marangyang kabaong, walang mamahaling bulaklak, ngunit ang buong bakuran ay napuno ng mga taong nakaputi. May hawak na mga tanim na bulaklak mula sa kani-kanilang hardin. Ang mga babae sa kooperatiba ay nagsabit ng puting banderitas at ang mga bata
ay naghandog ng munting sayaw, isang pagpupugay sa lalaking minsang pinandedirihan ng lipunan, ngunit ngayoy minamahal na ng buong komunidad. Sa araw ng kanyang libing, si Sebastian mismo ang nagbitbit ng kabaong ng kanyang ama, habang si Lucia ay nakaakbay kay Alina. Walang kamera, walang press, tanging ang mga taong tunay na nakakalilala sa kanya sa huling yugto ng kanyang buhay ang dumalo. Nang inihulog na sa lupa ang kabaong, isa-isang lumapit ang mga tao, hindi upang magpakita ng obligasyon, kundi upang magpaalam sa isang taong natutong tumanggap ng pagkatalo ng may dangal. Sa huling bahagi ng seremonya, muli binasa ni Lucia sa harap ng lahat ang liham na iniwan ng matanda. Habang binibigkas niya ito, tahimik ang lahat at maging ang mga batang dati hindi nauunawaan ang bigat ng pagkawala ay natutong manahimik at pumikit. Makaraan ng ilang araw, tinawag si Lucia at Sebastian ng abogado ni Don Armando. Sa munting silid sa munisipyo, ipinabasa sa kanila ang huling testamento ng matanda. Nakasaad doon na isinuko na nito ang lahat ng ari-arian at ibinenta ang ilang bahagi ng kanyang negosyo sa Maynila. Ang kabuuang kita ay inilaan sa tatlong pangunahing bahagi. Una, para sa pagpapalawak ng klinika ni Sebastian at pagbili ng mobile clinic na maaaring rumonda sa iba pang barangay. Ikalawa, para sa pagtatayo ng Alina Learning Farm, isang paaralang pang-agri na libre para sa mga batang nais matutong magsaka. At ikatlo, para sa paglalagay ng trust fund para kay Alina na maaaring gamitin sa kanyang kolehiyo, saan mang universidad siya matanggap sa hinaharap. Hindi ko akalaing may ganito siyang plano, bulong ni Lucia habang hawak ang dokumento. Hindi ko rin, pero marahil, sa huli, naunawaan niyang tang yaman ay hindi lang iniipon, ibinabahagi. Sagot ni Sebastian habang hinahaplos ang likod ng asawa. Bumalik sila sa bahay nang may dalang katahimikan. Wala na si Don Armando sa kanilang hapagkainan. Ngunit sa bawat sulok ng tahanan ay may bakas na ng kanyang presensya. Sa lumang bangkong ginawa niyang upuan sa halamanan. Sa lumang sombrerong isinabit ni Alina sa pintuan. Sa bawat patak ng tubig sa hardin na siya mismong nagdilig tuwing umaga. Sa kanyang pagkawala, iniwan niya hindi lang alaala, kundi direksyon, isang pamana ng pagbabagong loob, kapatawaran at malasakit. Lumipas ang mga linggo at unti-unting inumpisahan ni Lucia at Sebastian ang proyekto para sa paaralan. Tumulong ang buong barangay sa pagtatayo. May nagkaloob ng lupa, may nagbigay ng hollow blocks, may nagsilbing guro kahit wala pang sahod. Tinawag nila itong Bukas Palad Learning Farm na may nakasabit na larawan ni Don Armando sa mismong pasukan. Sa ilalim nito, isang linya ang nakasulat, "Hindi huli ang lahat para magtanim ng tama." At gabi-gabi, habang pinapatulog ni Lucia si Alina, ibinubulong niya sa anak, "Anak, tandaan mo, hindi tayo lumaki sa ginto, pero lumaki tayo sa puso. At yan ang hindi maaagaw ni numan. At sa maliit nilang bahay, sa kabila ng bundok at sa dulo ng daan, may mga ilaw na hindi kailanman nawawala. Hindi dahil sa kuryente, kundi dahil sa alaala ng isang ama, isang anak, at isang pamilya na pinanday ng tabiguan, ngunit binuo ng pag-ibig." Mainit ang panahon nang muling umikot ang usapan sa barangay Tinagong Bato, ukol sa isang bagong balak na proyekto ng lokal na pamahalaan. Sa umpisa, walang masyadong pumansin dito. Isang panukalang gawing eco-resort ang ilang bahagi ng bundok kung saan nakatayo ang mga sakahan ng mga magsasaka. May ilang opisyal mula sa labas ang dumalaw, nagbigay ng leaflet at nagpa-picture sa harap ng talikasan. May kasamang pangako ng progreso at trabaho para sa lahat. Ngunit sa likod ng mga gandang salita, ay may pangambang unti-unti nang naramdaman ni Lucia. Isang hapon, habang tinuturuan ni Lucia ang mga bagong tasapi ng kooperatiba kung paanong i-package ang kanilang mga produkto para sa delivery sa bayan, dumating si Barangay Kapitan Lito, hiningal, tila galing sa pagpupulong. "Lucia, Sebastian,
Kailangan ko kayong makausap. Urgent. Sampit niya habang pinapahid ang pawis sa noo. Pinaupo siya ni na Lucia sa lilim ng punong mangga. Nagkatinginan ang mag-asawa bago sabay na umupo sa harap niya. May balak ang manatako sa probinsya, panimula ni Kapitan Lito. Gagawing ecotourism zone ang buong bundok. Ibig sabihin, mawawala ang mga lupaing sinasakanyo. At yung eskwelahan, pati yung klinika. Maaaring masama sa mga gigibain para bigyang daan ng resort. Nanlamig ang pakiramdam ni Lucia. Parang pinagsakluban siya ng langit at lupa. Sa dami ng pinagdaanan nila, sa wakas na nahanap na nila ang kapayapaan. Heto na naman ang panganib ng pangaagaw. Hindi ng isang tao, kundi ng sistemang walang pakialam sa mga tulad nila. Hindi tayo papayag, mariing sabi ni Sebastian. Halos hindi mapakali sa pagkakaupo. Pwede pa nating ipaglaban to sa legal na paraan, dagdag ni Lucia. Habang tahimik nang tumayo at tinungo ang maliit na kabinet kung saan nakatago ang lahat ng papeles ng kanilang pagmamay-ari, titulo at mga dokumento ng pagrehistro ng kanilang kooperatiba at paaralan. Kinabukasan, agad nilang inihain ang reklamo sa munisipyo. Kasama nila ang ilang lider ng barangay, ang mga miyembro ng kooperatiba at ilang guro mula sa Bukas Palad Learning Farm. Bit-bit nila ang dokumento ng ebidensya, litrato ng mga proyektong pangkomunidad at ang buwis na kanilang binayaran mula nang mabuo ang mga ito. Ang bundok na ito ay hindi lamang lupa, mariing pahayag ni Lucia sa harap ng mga opisyal. Ito ay taniman ng pangarap, paaralan ng pag-asa at tahanan ng mga taong may dangal. Hindi pwedeng palitan ng semento at swimming pool ang buhay ng mga taong nagbungkal nito. Tahimik ang mga nasa munisipyo. Marahil ay hindi sila sanay na may bumabangga ng maayos ang pananalita. Ngunit may tapang sa paninindigan. Ngunit kahit may suporta ng barangay, hindi naging madali ang laban. Lumipas ang ilang linggo at dumating ang mga surveyor. May bitbit na sukat ng lupa, may kasama pang mga pulis para tiyaking walang gulo. Dito nagsimulang uminit ang tensyon sa barangay. May mga nagtatangkang manakot sa mga miyembro ng kooperatiba. May bigla na lang sinisingil ng mga utang na wala naman. May binabanta ang aalisin sa pwesto sa palengke at may ginugulo ang anak sa eskwela. Sa kabila nito, hindi na tinag si Lucia. Gabi-gabi siyang lumilibot sa bawat tahanan upang palakasin ang loob ng mga kasamahan. Si Sebastian naman ay nagsimula ng gumawa ng petition paper online. Tumulong si Alina na gumawa ng maliit na video gamit ang cellphone niya. Isang montage ng kanilang buhay sa baryo, ng paaralan, ng klinika, ng mga tanim at ng mga ngiti ng mga bata. Hindi ito basta bundok, sabi ni Alina sa video. Ito ang tahanan naming pinalad at hindi po kami papayag na mawala ito. Ang video ay ipinadala ni Lucia sa isang kilalang radio station sa bayan at nang i-upload ito ng isang volunteer sa social media, mabilis itong kumalat. Umabot ito sa libu-libong shares at nagsimulang magpadala ng tulong ang mga taong hindi nila kilala. Mga abogadong handang tumulong, mga dating kabarangay na nasa ibang bansa at maging mga environmental groups na nakakita ng halaga ng lugar. Dumating ang isang araw ng hearing sa DENR. Bitbit ni Lucia at Sebastian ang buong komunidad. Nakaputi silang lahat, may dalang mga tanim sa paso bilang simbolo ng kanilang pakikibaka. Sa harap ng board, muling tumayo si Lucia. Hindi po kami humihingi ng awa. Humihingi kami ng hustisya. Gusto naming manatiling buhay ang lugar na ito. Hindi para sa pera, kundi para sa kinabukasan. Hindi para sa turista, kundi para sa mga batang taga rito. Kung gigibain ninyo ang lugar na ito, hindi lang lupa ang mawawala. Kasaysayan, pagkatao, at dangal ng mga simpleng tao ang tuluyang mabubura. Tumahimik ang silid. Matapos ang mahabang deliberasyon, inihayag ng board na pansamantalang ihihinto ang lahat ng proyekto sa bundok hanggang marisolba ang pagmamay-ari at environmental impact nito. Isa itong malaking panalo sa panig ni na Lucia, ngunit alam nilang pansamantala pa lang ito. Pagbalik nila sa barangay, sinalubong sila ng mga kapitbahay na may kasamang palakpakan, luha at yakap. Hindi dahil sa tagumpay, kundi dahil sa paninindigan.
sapagkat sa laban ng mga maliliit laban sa mga makapangyarihan, ang unang panalo ay ang hindi matakot. Habang nakaupo sa harap ng kanilang bahay, pinapanood nina Lucia at Sebastian ang mga batang masayang naglalaro sa damuhan. Lumapit si Alina, may dalang papel. Ma, pa, sinulat ko po to para sa paaralan. Kinuha ni Lucia ang papel at binasa. Bakit ko mahal ang aming bundok? Ang pamagat. Mahal ko ang aming bundok dahil dito kami nagtanim ng aming pagkatao. Dito kami nagtayo ng bahay, pamilya, paaralan. Dito natutong lumaban si Mama at dito nagturo ng pag-asa si Papa. Kaya kahit anong mangyari, hindi kami aalis dito. Hindi dahil takot kami sa pagbabago, kundi dahil ito ang kinagisna naming mundo. At ang mundo namin ay may pangalan, Tinagong Bato. Napayakap si Lucia sa anak. At sa hapong iyon, sa ilalim ng papalubog na araw, isang malinaw na mensahe ang naiukit sa hangin. Ang tunay na yaman ay hindi ang lupa, kundi ang mga taong marunong tumindig para sa lupaing kanilang minahal. Lumipas ang mga taon sa barangay Tinagong Bato, at sa bawat pagbabago ng panahon ay kapansin-pansin ding dahan-dahang nagbago ang anyo ni Lucia at Sebastian. Hindi man agad-agad halata, unti-unti nang lumalalim ang mga linya sa kanilang mga mata. Mas mabagal na ang kilos, mas madalas na ang paghinga ng malalim kapag umaakyat sa burol, at mas matagal bago matapos ang gawaing bahay. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, nanatiling matatag at payapa ang buhay nilang mag-asawa. Marahan, totoo at puno ng kabuluhan. Isang umagang malamig, habang pinupunasan ni Lucia ang mga dahong nabitak sa lamig ng hangin, tinanong siya ni Alina na ngayoy dalagang-dalaga na at nagtuturo sa Bukas Palad Learning Farm. Ma, hindi ka pa ba napapagod? Napalingon si Lucia sa anak. Nakasuot ito ng simpleng blusa at paldang may mga batik ng lupa, galing sa pagtuturo ng paghahalaman sa mga bata. Napapagod? Oo, sagot ni Lucia na may ngiti sa labi. Pero hindi ako nagsasawa. Bakit? Dahil ang buhay na ito, kahit paulit-ulit, ay lagi kong pinipiling pasukin. Kasi araw-araw may bago. Minsan pagod, minsan saya, minsan luha, pero palagi may dahilan. Tahimik si Alina. Tiningnan niya ang ina at sa kanyang puso, lalo siyang humanga. Nakita niya kung paano ang isang babaeng dating kinufutya dahil sa pagiging mahirap ay ngayon ginagalang ng buong komunidad. Hindi dahil sa pera, kundi dahil sa integridad. Samantala, si Sebastian ay abala pa rin sa klinika, bagamat ngayon ay limitado na ang oras niya. Dahil sa edad at pagod, pinili niyang maging supervisor na lamang habang pinapaubaya ang konsultasyon sa mga bagong doktor na produkto na rin ng scholarship fund na iniwan ni Don Armando. Kapag hapon, makikita siyang nakaupo sa ilalim ng punong mangga, may hawak na librong pangtalusugan at basong may tsaa. Doon siya madalas lapitan ng mga tao para lang makipagkwentuhan. Hindi bilang doktor, kundi bilang kaibigan. Isang araw, habang nagpapahinga siya, nilapitan siya ni Lucia. Dala ang isang lumang larawan. Ito'y kuha nila noong araw ng kasal nila, sa isang simpleng simbahan na may bakas ng pangamba sa kanilang mga mata. Naalala mo ba to? Tanong ni Lucia habang pinapakita ang larawan. Tiningnan ni Sebastian ang larawan. Napangiti siya, kasabay ng buntong hininga. Paano ko yan makakalimutan? Araw ng parusa yan, na naging simula ng biyaya. Nagkatawanan silang dalawa habang pinagmamasdan ng larawan. At sa bawat tawa nila may halong luha ng pasasalamat. Dahil sa kabila ng lahat, dumating sila sa ganitong yugto ng buhay. Payapa, kontento at mahal pa rin ang isa't isa. Hindi nagtagal, itinanghal si Lucia ng lokal na pamahalaan bilang ina ng bayan. Isang seremonyang inorganisa sa plaza, kung saan binigyan siya ng plake, medalya at isang simpleng parada kasama ang mga bata at kababaihang naging bahagi ng kanyang kooperatiba. Habang pinapanood ni Sebastian mula sa gilid ng entablado ang kanyang asawa, hindi niya mapigilang mapaluha. Ang babaeng minsang itinuring na parusa sa kanyang buhay ay ngayon ay kinikilala ng buong bayan bilang haligi ng pag-asa. Mula sa gilid ng entablado, marahang lumapit si Alina sa kanya at tumapik sa kanyang balikat. Pa, si Mama ang daming umiiyak sa kanya,
Kahit yung dating mga nanghusga sa atin, nanbun din. Ganyan talaga ang totoong ganda, anak, sagot ni Sebastian. Hindi nakikita sa damit, sa ginto o sa kulay ng labi. Makikita yan sa tibok ng puso. Lumipas pa ang buwan at mas lumalim ang koneksyon ng pamilya sa kanilang komunidad. Si Alina ay nagsimulang magplano ng sariling pamilya, ngunit pinili muna niyang manatili sa Tinagong Bato upang ipagpatuloy ang kanyang misyon. Nagsimula rin siyang sumulat ng mga tula at sanaysay tungkol sa buhay nila. At minsan pa nga'y na-feature siya sa isang national magazine dahil sa kanyang mga artikulo tungkol sa rural education at sustainable farming. Si Lucia naman ay naging parang nanay na rin ng buong barangay. Sa tuwing may bagong panganak, siya ang unang dinadalaw. Kapag may batang walang baon sa eskwela, siya ang nagbibigay. Kapag may dalagang nabigo sa pag-ibig, siya ang pinupuntahan para magpayo. Sa bawat sulok ng barangay ay naroroon ang kanyang pangalan, hindi bilang alamat, kundi bilang tunay na gabay. Isang gabi, habang nanunood ng mga bituin sa bubungan ng kanilang bahay, magkahawak ang kamay ni Lucia at Sebastian. Kapwa tahimik. Dumaan ang hangin, malamig, ngunit hindi ginawin ang pakiramdam nila. Sa halip, ito'y tila paalala ng bawat gabing magkasama sila noong wala pa silang ilaw, noong ang lampara lang ang tanglaw ng kanilang pagmamahalan. Sebastian, bulong ni Lucia. Kung mamamatay ako bukas, ayos lang, kasi alam kong nabuhay ako para sa tamang dahilan. Pinisil ni Sebastian ang kamay niya. Ako rin, kung babalik man ako sa umpisa at pipili ulit ng landas, ikaw pa rin ang pipiliin ko. Kahit maputik, kahit may luha, basta ikaw, walang salita ang kailangang idagdag, sapagkat sa tahimik na gabing iyon, habang gumuguhit ang mga alon ng hangin sa paligid nila, sapat nang marinig ang tibok ng pusong dati ginapos ng galit, ngunit ngayoy malayang tumitibok sa ritmo ng pagmamahal. Sa bukid kinabukasan, habang nakaupo si Lucia sa gitna ng mga tanim na ampalaya, pinagmamasdan niya ang mga batang nag-aaral sa kalapit na eskwelahan. Ilang guro ang lumapit sa kanya para magmano. Isang batang babae ang nag-abot sa kanya ng isang papel, isang larawan na iginuhit ng bata, isang lola, isang doktor, isang bahay sa bundok, at sa gitna ng lahat, isang puso. Para po sa inyo, Nanay Lucia, sabi ng bata. Kinuha niya ang papel, niyakap ang bata, at tumingin sa langit. At sa kanyang isip, alam niyang hindi man siya lumuwas ng Maynila, hindi man siya nabalitang milyonyarya, at hindi man siya sumikat. Isa siyang babaeng nabuhay ng may kabuluhan. Isa siyang babaeng minsang itinulak sa kasal na hindi niya ginusto, ngunit natutong mahalin, tumindig, magpatawad at magmahal ng buo. At sa kanyang pagtanda, hindi niya ininda ang sakit ng buto, ang lamig ng gabi, o ang bagal ng hakbang. Sapagkat bawat hakbang ay hakbang ng isang babaeng nakatawid sa buhay, buo, marangal at minahal ng tunay. Tanghali noon at tahimik ang buong barangay, tila nagpapahinga rin kasabay ng hangin na banayad lang ang ihip. Sa maliit na bahay nila Lucia at Sebastian, amoy na amoy ang nilulutong ginataan, paboritong putahe ni Alina tuwing may espesyal na okasyon. Sa gilid ng kusina, si Lucia ay abala sa paghalo ng malapot na sabaw habang si Sebastian ay nag-aayos ng mesa sa labas, kasabay ng paglalagay ng mga dahon ng saging na nagsisilbing plato. Anong oras ba ang dating nila pa? Tanong ni Lucia habang sinusubukang tikman ng sabaw. Mga 3:00 raw, sabi ni Alina. Sumabay na raw yung mga estudyante niya at ilang kasamahan sa kooperatiba. May dala raw mga tanim at may bit-bit pa silang sinimulang proyekto para sa paaralan. Tumango si Lucia, kasabay ng bahagyang paggingiti. Hindi man okasyon ng kasalan o pista, alam nilang espesyal ang araw na ito. Hindi dahil may bisita silang galing sa Maynila, kundi dahil ito ang unang pagkakataon na mabubuo muli sa isang hapag ang lahat ng pamilyang pinanday nila. Ang tunay na pamilya, ang komunidad, ang mga naging tanak at apo hindi sa dugo kundi sa buhay na kanilang pinagsaluhan.
Pagsapit ng hapon, unti-unting napuno ng ingay ng mga sasakyan at tawanan ang labas ng bahay. Mula sa mga tricycle, bangka at ilang motorsiklo, bumaba ang mga bata, kababaihan, guro at dating estudyanteng ngayon ay mga guro na rin. May mga bitbit silang ulam, mga candy at iba't ibang tanim na isasalang sa kanilang maliit na hardin. Sa gitna ng lahat, si Alina bitbit ang kanyang nobyo, isang tahimik at mapagkumbabang lalaking nagtuturo ng organic farming. Ma, pa, sigaw ni Alina habang niyayakap ang parehong magulang. Andito na kami. Anak, bakit hindi ka man lang nagsabi na ganito karami ang kasama mo? Tanong ni Lucia habang nilalapitan ang anak. Kasi ma, gusto ko po sana kayong sorpresahin. At may isa pa po akong sorpresa. Sabay kuha ni Alina ng maliit na kahon sa kanyang bag. Napakunot ang noo ni Sebastian. Ano yan? Dahan-dahang binuksan ni Alina ang kahon. Sa loob nito ay isang maliit na ultrasound image. Lolo, Lola, magkakaapo na po kayo. Walang salitang lumabas kay Lucia. Napatitig lang siya sa larawan at kasabay ng pagtulo ng luha ay ang paghaplos niya sa tiyan ng anak. Salamat anak. Salamat sa bagong buhay na dadating. Bulong niya habang yakap-yakap si Alina. Nagpalakpakan ng mga bisita at sa gitna ng kanilang hardin, itinayo ang mahabang mesa puno ng ulam na galing sa mga kapitbahay at kaibigan. May tinulang native na manok, ginataang kalabasa, lumpiang gulay at syempre, ang tinapa ni Lucia na hindi kailanman nawawala sa kahit anong okasyon. Para po ito sa inyo, ma at pa, wika ni Alina habang hawak ang mikropono. Dahil kung hindi dahil sa inyo, wala kaming lahat dito ngayon. Hindi lang bahay ang itinayo nyo. Itinayo nyo ang pagkatao naming lahat. Hindi na kayo ang kilala ng bayan bilang anak ng bilyonaryo. Dagdag pa ng isa sa mga dating mga anak ni Lucia. Kayo na ang kilala bilang pundasyon ng tinagong bato. At ang bahay na to, hindi ito basta bahay. Isa itong tahanang nagsilbing ina at ama sa aming lahat. Tumayo si Lucia. Medyo mabagal na ang kilos, ngunit buo pa rin ang tinig. Ang bahay namin ay maliit lang, pero kahit kailan, bukas ito. Hindi ito ginawa para sa sarili lang namin. Ginawa ito para sa mga taong walang ibang masandalan, para sa mga batang gustong matuto, at para sa mga pusong gustong magpahinga. Kung may matutunan man kayo sa amin, sana ito lang. Ang tahanan ay hindi perpekto, pero sa pagmamahalan, tumitibay ito. Kahit ilang bagyo ang dumaan, kahit ilang taong umalis, ang tahanan ay mananatili kung puno ng pagtanggap, sakripisyo at tiwala. Lumapit si Sebastian sa kanyang asawa, sabay hawak sa kamay nito. At ang lahat ng ito, dagdag niya, ay nagsimula sa isang kasal na hindi namin pinili. Pero pinili naming panindigan. Hanggang ngayon, pinipili pa rin naming mahalin ang isa't isa. Pagkatapos ng kanilang pananalita, nagsimula na ang kasayahan. May konting sayawan, paligsahan para sa mga bata. At pagkukwentuhan sa ilalim ng mga parol na isinabit ni Alina sa gabi bago ang okasyon. Umupo si Lucia sa maliit na silya sa gilid ng bakuran. Pinagmamasdan ang lahat. Mga batang tumatakbo, mga lalaking nagkukwentuhan, mga nanay na nagtatawanan sa tabi ng kalan, at si Sebastian na abalang kumakausap sa mga guro tungkol sa mga planong expansion ng paaralan. Lumapit ang isa sa mga dating batang tinulungan ni Lucia noon, si Mia, na ngayon ay isa ng guro sa eskwelahan. Nanay Lucia, sambit niya habang lumuluhod sa tabi nito, gusto ko lang pong sabihin na kung hindi niyo po ako binigyan noon ng baon, baka hindi po ako nakapagtapos. Gusto ko pong maging tulad niyo, yung may iniwan sa mundong hindi kayang burahin ng kahit sino. Hinawakan ni Lucia ang kamay ni Mia. Anak, hindi mo kailangang maging ako. Maging ikaw. Pero wag mong kalimutang ipasa ang kabutihan. Yan lang ang kailangan. Kinagabihan nang nagsiuwian na ang lahat at natapos na ang kasayahan, naiwan sa labas sina Lucia at Sebastian, magkatabi sa duyan. Tahimik ang paligid, tanging mga kuliglig at ihip ng hangin ang maririnig. Hindi ba't ang daming dumaan sa buhay natin, Sebastian? Tanong ni Lucia habang nakasandal sa balikat ng asawa.
Dumaan, oo, pero lahat yon ay nagturo sa atin ng isang bagay. Kung ang pag-ibig ay sinimulan sa hirap, mas matibay itong tumagal. Napangiti si Lucia. At ngayong lola at lolo na tayo, huwag kang magkukulang sa gatas ha. May isa pa tayong misyon. Nagsisimula na naman ang panibagong kabanata, sabay sagot ni Sebastian habang hinahaplos ang buhok ng asawa. At sa duyan na iyon, sa gitna ng madilim ngunit mapayapang gabi, nakaukit ang isang simpleng katotohanan. Ang tunay na yaman ng buhay ay hindi ang perang naiipon, kundi ang puso't tahanang naiwan sa mga taong minahal at minahal ka rin. At ang bahay na iyon, kahit gawa sa pawid, kahit maliit, ay isang palasyo sa mga mata ng daang pusong dinalisay ng pag-ibig ni Lucia at Sebastian.